sira itong triac na ito, hindi dadaloy ang kuryente mula dito sa kanyang switching board papunta ng blender motor. Magandang araw sa ating lahat. Ito may gagawin tayo. Isa na namang blender. I-plug in natin dito sa power source. Ayan na, naka-plug in na po. So gagamit tayo ng flat na screwdriver. Sundutin natin ang micro switch. I-turn on natin, hindi po siya umikot. Turn off. I-turn on natin siya ulit sa number 10. Hindi pa rin siya umikot. So gawin natin, buksan natin ito sa ibaba. Titingnan natin kung ano ba talaga ang problema nito. Kung bakit hindi po ito umaandar. Ayan na po, nabuksan na po natin yung kanyang cover. Ang gagawin natin dito, i-check natin ang continuity ng power plug. Ang pag-check ng continuity ay ginagawa upang malaman natin kung ang wire ay magkadugtong sa magkabilang dulo. So dito, alamin natin kung magkadugtong ba ang kulay blue na wire doon sa isang blade prong ng ating plug at saka yung kulay brown naman na wire ay may kadugtong sa isang blade prong ng ating plug. Gagamit tayo ng digital multimeter, iset natin sa buzzer mode at pagdikitin natin ang ating dalawang test rod. Ayan po, meron po tayong naririnig na tumutunog. Ibig sabihin, gumagana po ang ating buzzer mode. At ilagay natin ang ating red test rod dito sa isang blade prong ng ating plug. Yung black test rod naman ay ilagay sa kulay blue na wire. Wala po tayong narinig na tunog. Ayan po, ilipat natin sa kulay brown. Ayusin lang natin yung paglagay ng ating black test rod doon sa kulay brown na wire. Ayan po, mayroon po tayong continuity. Ilipat naman natin yung red test rod doon sa kabilang blade prong ng plug. At yung black test rod sa kulay blue, yan po, meron po tayong continuity. Ibig sabihin, okay po yung connection ng ating plug. Ngayon naman, itesting natin kung nagkakaroon ba ng continuity kung isi-switch on natin itong micro switch. Ang micro switch po ay merong nakakonekta na kulay red na wire at saka white na wire. Kung titingnan natin ng mabuti, yung kulay red na wire, yan po ay nakakonekta doon sa isang board. Tapos yung kulay white naman, yan po ay nakakonekta dito sa kanyang switching board. Gamit tayo ng flat na screwdriver, i-switch on natin ang micro switch. Ilagay po natin ang isang test rod doon sa kulay white na wire. Yung isa namang test rod ay dito sa kulay red. Meron po tayong napakinggan na tumutunog. Ibig sabihin, meron po yung continuity. Ngayon naman, i-check natin kung okay pa ba ang kanyang thermal fuse. So, i-check natin siya mula dito sa isang red wire na nakakonect sa switching board at saka doon sa black wire na nakakabit doon sa carbon brush. Ayan na po, check po natin. Meron po tayong napapakinggan na tumutunog. Ibig sabihin po niyan ay okay pa po ang ating thermal fuse. Sunod na gagawin natin dito, i-check natin yung fuse dito sa kanyang switching board. Gagamit po tayo ng ating digital multimeter. Ayan po, meron po tayong narinig na tunog. Ibig sabihin meron pong continuity ang fuse. So, okay po ang ating wiring connection, okay po yung ating thermal fuse, yung fuse. So, ang nakikita ko na sira dito ay itong triac. Ang triac ay isang electronic switch na siyang nagkukontrol ng daloy ng kuryente. So, ibig sabihin, pag sira itong triac na ito, hindi dadaloy ang kuryente mula dito sa kanyang switching board papunta ng blender motor. Gagawin natin dito, magpapalit po tayo ng triac at maghanap din tayo ng board na kaparehas kung meron. So ito, meron tayong nahanap na switching board ng blender. Yan po ay kapareho nung ating papalitan na board. Yan. Sinigurado natin na yung rated value ng triac ay kaparehas. Dahil magkaparehas naman po ang kanyang rated value, magpalit na tayo ng board para mas mabilis ang pag-repair. Ngayon ay tanggalin natin yung connection ng blender motor mula doon sa ating switching board. Dito ay pinapakita ko sa inyo paano magtanggal ng switching board sa mga ganitong klase ng blender. Meron po dyan screw.
So gamit po tayo ng screwdriver para po natin matanggal yung screw. Tapos mapalitan na natin yung switching board ng blender. So nag-fast forward po tayo dito para hindi na magtagal yung ating video. Ayan na po, natanggal na po natin ang sira na switching board at naipalit na rin natin itong switching board na gumagana. So ikabit lang natin yung kanyang screw. Gamit tayo ng screwdriver para mas mainam o mas secure yung pagkaka-install ng ating switching board dito sa ating blender. Ito na po, natapos na po natin ma-install yung switching board. Tapos i-connecta na natin itong ating blender motor dito sa ating switching board. Tapos po niyan, yan po ay ating iti-testing kung okay ba yung ating ginawa. Ngayon, i-plug in natin ang blender sa power source at i-testing natin sa pamamagitan ng pag-switch on ng blender. Yan, umikot naman ang blender motor, kaya lang napakalakas ng spark. Ibig sabihin po niyan, sira na talaga ang ating blender motor, lalo na yung kanyang armature. Ang solusyon po dyan ay magpalit ng blender motor o di kaya ipa-rewind yung armature ng blender motor. Ang sunod na gagawin dito ay kausapin ng may-ari kung magpapalit ba siya ng blender motor o di kaya bibili na lang siya ng bagong blender. Sana po ay meron kayong natutunan tungkol sa step by step na proseso kung paano hanapin ang sira ng blender na hindi umaandar. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, maaari po lamang ay mag-subscribe para mas ganahan pa akong gumawa ng mga videos na katulad nito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.